£43 million. An 18th century Chinese vase has become one of the most expensive items ever sold in an auction. Last night we told you her famous jewelry collection was going up for auction, but we had no idea how much the buyers would pay. Ang mga pinakamahal na antigo sa buong mundo na naibenta sa auction ay hindi lamang mga lumang bagay na bihirang mga nakaligtas sa kasaysayan. Nagdadala rin ito ng craftsmanship, kapangyarihan at mga kwento ng buong panahon. Mula sa imperial na porselana ng Chino na ginawa para sa mga royal court hanggang sa marangyang kasangkapan ng mga European na itinayo para sa mga palasyo. Ang mga pirasong ito ay kumakatawan sa ganap na rurok ng kasiningan at pagiging eksklusibo sa kanilang panahon. Kapag ang mga naturang kayamanan ay lumabas sa auction block, ang mga kolektor, museo at mamumuhunan ay mahigpit na nakikipagkumpetensya na nagtutulak ng mga presyo sa daang-daang milyon. Ang nagpapahalaga sa mga ito ay hindi lamang ang edad, ngunit isang malakas na halo ng pambihira, kondisyon, pinagmulan, at kahalagahan sa kultura. Ang bawat record-breaking sale ay isang paalala na ang mga antigo ay maaaring higit pa sa palamuti o collectible. Maaari silang maging mga nasasalat na koneksyon ng kasaysayan sa tao na napreserba sa paglipas ng mga siglo at sa huli ay naging mga pandaigdigang icon ng prestihiyo at halaga ng mga ito. Halina't ating saksihan ng mga antigong kagamitan na naibenta ng hindi mapapantayan na halaga sa auction. An 18th century Chinese vase has become one of the most expensive items ever sold in an auction after it was snapped up by a Chinese buyer for a cool £43 million. The extraordinary price, more than 40 times the sum it was expected to fetch, is a world record at auction for a piece of Chinese art, and quite a windfall for the mother and son who found the vase on a bookcase as they cleared out the home of a dead relative in the London suburb of Pinner. James Reed has the story. Pagdating sa mamahaling Chinese pottery, ilang piraso ang mga ito ang nakakakuha ng atensyon sa mga kolektor. Kagaya na lang ng Pinner Qing Dynasty vase na nakapasok sa loob nito na may taas na 41 sentimetro na ginawa sa pagitan ng 1735 at 1796. Sa lahat ng posibilidad ay espesyal itong idinisenyo para sa isa sa mga palasyo ng imperial na hugis ovoid at nakararami ang kulay ng pastel na dilaw at asul na langit. Namumukod tangi ito para sa makitid na leeg nito na may 4 na enameled na pabilog na motif na nagpapakita ng makukulay na isda at mga bulaklak at mga detalyadong butas sa panlabas na vase na tumutulong sa pagbuo ng mas maliit na vase sa loob nito. Malamang na dinala sa bansang England sa panahon ng pandarambong ng ikalawang digmaang opyo. Una itong nakalista sa isang auction noong 2010 para sa katamtamang presyo nito sa $800,000. And the third and last time tonight, ladies and gentlemen, it's £43 million. The man who came forward was the agent for a buyer in China. The sellers were the sister and nephew. Ngunit pagkatapos ng kalahating oras ng matinding pagbibid, ang pinal na presyo na nakakuha ng isang kahangahangang $69.5 na milyong. At lumalabas na ito ay may kabuuang na $85.9 na milyon kasama na ang lahat ng buwis at bayarin nito. Habang ang bidder ay nanatiling hindi alam ang pagkakakilanlan nito at kung saan ito nagmula sa mainland China. Dahil dito ang antigong kagamitan sa wakas ay naibalik na sa bansang pinagmulan nito. Last night we told you her famous jewelry collection was going up for auction, but we had no idea how much the buyers would pay. Ang Cartier ay kilala sa pagiging isa sa mga elite na gumagawa ng alahas sa mundo. At kaya hindi na dapat ikagulat na nakagawa sila ng isang perlas na kwintas na ginawa ito sa mga record book. Ngayon ang kwento ng kwintas ay nagsimula noong ika-16 na siglo nang matagpuan ang La Peregrina Pearl sa baybayin ng Panama. Pagkatapos ay binalik ito sa Panamanian Colonial Administrator Don Pedro de Temes, na siyang nagregalo noon sa magiging Haring Philip II ng Espanya,
Mula doon ay nagtungo ito sa England bilang regalong pangkasal kay Reyna Mary I of England. Ipinabalik sa kaharian ng Espanya pagkatapos ay kinuha ng kapatid ni Napoleon at dinala sa France. Pagkatapos ay dinala pabalik sa England bilang regalo para sa isang dukesa. Pagkatapos ay iningatan ito ng duke hanggang taong 1969 nang magpasya ang kanyang mga tagapagmana na i-auction ng perlas sa isang auction ng Sotheby. Dito na ito binili ng Hollywood royalty at wealthy romantic na si Richard Burton sa medyo mababang presyo na umabot sa 37,000. Ginawang bagong kwintas at pagkatapos ay tinangkilik hanggang taong 2011 at nang muling i-auction umabot ito sa tumataginting na $11 milyong. Ang La Peregrina Pearl ay isa sa tinuturing na pinakamahal na perlas sa kasaysayan ng mundo. Aminin natin habang ang karamihan sa mga antique ay kawili-wili, sa mga pambihirang pagkakataon lang na mayroon silang anumang tunay na epekto sa planeta sa pangkalahatan. Dahil ang mga ito ay karaniwang mga cool collectible lamang kaysa sa mga mundong nagpabago sa mga piraso nito. Gayunpaman, ang Codex Leicester ay sumasalungat sa pangkalahatang tuntuning ito. Iyon ay dahil ito ay isang koleksyon ng mga siyentipikong sinulat ni Leonardo da Vinci, na nagbibigay ng mga insight sa kanyang mga natuklasan at paniniwala sa mga paksa, tulad ng astronomy, ang mga katangian ng tubig, mga bato, fossil na hangin at celestial na liwanag. Ang ilan sa mga insight na ito ay medyo kawili-wili dahil sa codex na sinasabi ni Da Vinci, ang kanyang isip kung bakit siya naniniwala na ang mga fossil na mga nilalang sa dagat ay matatagpuan sa mga bundok at kung bakit napakaliwanag ng buwan. Kaya hindi dapat magtaka na ito ay gumagawa ng Codex Leicester ng napakalawak na pang-agham na halaga. At bilang pagkilala sa bagay na ito, binili ito ni Bill Gates sa isang auction noong 1994 para sa napakalaking $33.8 milyong o katumbas ng humigit kumulang $54 na milyon ngayon. At habang ang price tag na ito ay tiyak na mataas sa paraang mauunawaan natin kung bakit siya nagbayad ng malaki. Pagdating sa mataas na halaga ng mga relo, ang Henry Graves Super Complication ay isa sa mga uri na ginawa noong 1933. Ang 18 kaarat na gintong pocket watch na ito ay may kabuuan na 24 na komplikasyon at partikular na ginawa para sa banker na si Henry Graves Jr. na binayaran nito ang pinakamataas na halaga nito para sa relo. Sa oras na iyon, binayaran ng malaking halaga na umabot sa $15,000 noong siya ay nakakomisyon noong 1925. Dahil sa paglipas ng panahon at pagtaas ng halaga, na ngayon ay umabot na sa $220,000. Ngunit ang relo ay naging mas pinahahalagahan sa paglipas ng panahon tulad noong ito ay inilagay para sa subasta noong 2014. Na kung saan ito ay naibenta para sa patuloy na pagtaas ng mga presyo na aabot sa higit na $26 na milyong. Pagdating sa mga antigong mga kasangkapan, kilala ang Estados Unidos sa mga nangungunang specimen nito. At habang ang mga record-breaking na piraso ay malamang na nanggaling sa hilagang silangan na estado tulad ng Rhode Island, New York o Pennsylvania. Noong huling bahagi ng 2017, ito ay isang antigong mesa na gawa sa Kentucky na nakakuha ng pansin sa auction nang ibenta ito sa napakataas na tag price na halos $500,000. Ang detalyadong inukit na Chippendale-style desk na gawa sa walnut wood ay ginawa para kay Captain John Cohen ng isang hindi kilalang gumagawa. Ngunit dahil sa pagkakayari nito ay nakakuha ito ng isang presyo na ginawa itong pinakamataas na presyong binayaran sa auction para sa isang piraso ng Kentucky furniture. At ang pangalawa sa pinakamataas para sa isang piraso ng Southern furniture kung saan mayroon itong anumang mahusay na ginawang antigong kasangkapan sa bahay, na nakakuha ito sa pagsusuri sa isang punto o higit pa.
Ang isang mataas na kalidad na Persian carpet ay madaling mong maibabalik ang ilang libong dolyar na puhunan nito. Ngunit ang mga antigong alpombra na ginawa, gamit ang mga dalubhasang craftsmanship technique ay madaling makagawa ng higit pa kaysa sa kanilang mga modernong katapat. Ganyan ang kaso sa isang alpombra mula sa ari-arian ni William Andrews Clark na habang tinatayang mapupunta sa isang lugar sa pagitan ng 5 hanggang 7 milyong dolyar, ay napunta sa nakakamanghang taas ng halaga na aabot sa 33.7 milyong dolyar. Kilala bilang sickle leaf vine scroll at palmet vase technique carpet, ito lang ang kilalang vase technique rug na may pulang background sa buong planeta. Malamang na nagmula ito sa lungsod ng Kirman at Timog Silangang Iran at malamang na nilikha noong ika-17 na siglo. Para sa mga ito, ang bagay ay lubos na nakakagulat na ang carpet na ito ay lubos na hinahangad ng karamihan sa panahong iyon. Sa unang sulyap, ang Guanyao brush washer bowl ay para lang isang ordinaryong kagamitang pangbahay. Kung tutuusin ito ay isang simpleng ceramic bowl na may 13 cm lamang ang lapad. At habang ang kulay nito ay may pagka-turquoise at tiyak na maganda, kaya't parang hindi karapat-dapat na sabihin ng isang napakalaking tag price nito. Gayunpaman, ang Guanyao ceramics ay medyo naiiba sa iyong karaniwang China shop bowl. Makikita mo ang mangkok ay kinomisyon ng huling hilagang Song Dynasty ng China mula sa pinakakilala sa 5 malalaking tapahan. Dahil ang tapahan na ito ay gumagana lamang sa loob ng halos 20 taon, ang mga paninda nito ay itinuturing na lubhang mahalaga. At hanggang ngayon 4 na Rose Ceramics lamang ang kilala na nasa pribadong mga nagmamay-ari. Sa mga tuntunin ng mga katangian, ang brush washer ay may kilalang pinanggalingan dahil ito ay nagmula sa Chang Foundation Collection at Taipei Sangxi Museum. Sa kabila ng pinanggalingan nito, mayroon din itong ilang nangungunang katangian, kabilang ang turquoise glaze na may pattern na kahawig ng mga ice crackles, mga klasikong sukat at 3 sesame seed depression na pinagbabatayan ng brush washer. Nang ito ang naging unang roost style na ceramic na inilagay para sa auction mula noong 1940 sa Sotheby's sa Hong Kong. Sinamantala ng mga kolektor ang pagkakataon na itinuturing na napakahalaga at napakabihirang sa katalogo ng auction. Tila sumang-ayon ang mga dumalo sa auction dahil pagkatapos ng 20 minutong labanan sa bidding, ay dinala ng maliit na sisidlan ang katumbas ng 37.6 na milyong dolyar. At habang hindi ibinunyag ng Sotheby's ang pagkakakilanlan ng bidder para sa privacy safe, sigurado na ito ay isang taong may nakakalulang kayamanan. Bagamat ang mga bedazzled Easter egg ay maaaring hindi katulad ng ilang bagay na lubos na hinahangad ng karamihan, ngunit iba ito sa kaso ng Fabergé egg na makikita mo, kung saan ang mga Fabergé egg ay isang mahalagang koleksyon ng mga hugis itlog na hiyas na nilikha para sa Russian royal family ni Peter Carl Fabergé sa pagitan ng 1885 at 1917. At habang nasa 69 ang nilikha sa kabuuan, ang kanyang pinakatanyag ay ang kanyang 52 na imperial na itlog, kung saan humigit kumulang 46 ang nakaligtas sa mga ito sa ngayon. Kadalasan ng mga itlog na ito ay direktang ginawa para sa Russian royal family at dahil dito ay malaking halaga ang mga ito. Habang ang karamihan sa mga pinakamahalagang kagamitan ay maingat na nasubaybayan sa nakalipas na 125 na kakaibang taon. Ang isa sa pinakaluma ay aktwal na natuklasan sa isang random na paghahanap sa Google noong 2012. Itinuturing na ikatlong Imperial Fabergé egg na ito ay nilikha sa pagitan ng 1886 at 87. At nagtatampok ng maraming alahas at dilaw na gintong Tagaytay kasama ang orihinal nitong tripod na pedestal, mayroon ding Vacheron Constantine ladies na lagayan ng relo sa loob, na nagbibigay sa itlog ng dagdag at kaunting flair, upang mabigyan ng kalidad at pambihira nitong kagandahan. Ito ay naibenta ng 33 milyong dolyar noong 2014. Sa lahat ng mga maalamat na espada na nailagay para sa subasta,
na isa sa ika-18 siglong boteng Zeber na pinaniniwalaang nadiskobre, na kung saan kinikilala bilang isa sa pinakamahal na espada na naibenta kailanman. Iyon ay dahil kahit na sinasabi na hindi ito lubos na kahanga-hanga, lumalabas na ito ay maaaring personal na espada ng Chinese Emperor na pagmamay-ari na nagngangalang Chelong. Ngayon habang ang mga detalye ay hindi 100% malinaw, ito ay pinaniniwalaan na ginawa minsan sa pagitan ng 1736 at 1795. Hindi lamang ito gawa sa jade ang hawakan nito, ngunit mayroon ding gayak na talim na pinalamutian ng nakatanim na ginto, tanso at pilak. Ang ilan dahil sa mataas na kalidad at edad nito ay naibenta ito sa kahangahangang halagang $7.7 milyong noong 2008. Ang mga American coins ay kadalasang ilan sa mga pinakamahal na collectible, ngunit wala ni isa ang lubos na tumutugma sa pambihira ng 1794 flowing hair silver dollar. Madalas na tinutukoy bilang ang holy grail ng lahat ng dolyar na coins, ito ay kabilang sa mga unang coins na ginawa ng pamahalaan ng Estados Unidos. At habang ang kabuuang 1758 silver dollars ay nilikha bilang bahagi ng isang inaugural batch ng Oktubre 1794. Wala pang 130 ang pinaniniwala ang nananatili pa rin ngayon. Ito ay itinuturing na isang mataas na halaga ng coin mula pa noong mga unang araw ng pagkolekta ng mga coins na may isang September 1880. Issue ng Coin Journal kahit na binabanggit na ang isang magandang kalidad na specimen ng $1794 ay nagkakahalaga ng 50, habang ang magiging modernong katumbas ng humigit kumulang 1,300 sa panahon ngayon. Kaya't kung ating iisipin na ang mga coins ay mas pinahahalagahan na sa ngayon, at habang ang ilan ay nagbebenta ng mga presyo sa ilalim ng $1 milyong, ang perpektong specimen ay isa sa mga pinakahinahangad na mga coins sa industriyang iyon. Kung kaya't ang isang malapit na perpektong specimen ay inilagay para sa auction noong 2013, at nakakuha ito ng tag price sa hilaga lamang na umabot ng $10 milyong na ginagawa itong pinakamahal na coins na naibenta kailanman. Habang mayroong maraming mahahalagang hiyas sa mundo, walang tinatayang kasing halaga ng brilyante ng pag-asa. Ang unang minahan sa India ito umano ay nagsimula sa kanyang buhay bilang mata ng isang rebulto sa isang Hindu temple. Gayunpaman, ito ay ninakaw mula sa templong ito ng isang mangangalakal na Pranses na si Jean-Baptiste Tavernier noong 1666. At nang matuklasan nito ang mga pari ng templo, ay iniulat na naglagay ng sumpa sa may-ari ng brilyante. Si Tavernier ang unang sumuko dito dahil tila namatay siya sa matinding sakit at kinain ng isang grupo ng mga lobo ang kanyang katawan pagkabalik niya sa France dala ang brilyante. Mula noon ay pasalin-salin na lang ang sumpa sa mga sumunod nitong nagmamay-ari na walang iba kundi si Haring Louis XVI ng France. Tulad na lang ng alam natin na ang kanyang ulo ay pinutol noong French Revolution at pagkatapos na mailipat ang hiyas kay Prinsesa Marie-Louise ay brutal din siyang pinatay. Sa puntong yun ang hiyas ay nawala sa France at napunta sa kamay ng isang Dutch na mag-aalahas na nagngangalang Wilhelm Pfalz na kalaunan ay nagpakamatay din sa panahon yun. Pagkatapos ay napunta naman ito sa kamay ni Simon Montarides ng Greece, ngunit di nagtagal ay namatay matapos maaksidente at mahulog sa isang bangin. Pagkatapos ay sa wakas ay minana ito ni Evelyn Walsh MacLean, ngunit pagkatapos ay namatay ang kanyang na taong gulang na anak na lalaki, at 25 taong gulang na anak na babae sa isang trahedya na pangyayari. Pagkatapos ng lahat ng paghihirap na ito, ay hindi dapat ikagulat na walang sinuman ang gustong magkaroon nito. At ang pag-asa na brilyante ay naipasa sa mga hindi pribadong kamay ng Smithsonian Museum. Ngunit kahit noon ay patuloy nitong pinahihirapan ang mga tagapag-alaga nito kasama ang lalaking naghatid lamang nito sa museo, na siyang nakatanggap naman ng malaking pinsala sa binti at isang aksidente na kung saan nagkaroon ng pinsala sa ulo. At isa pa nito ay nasunog din sa apoy ang kanyang bahay kaya habang ito ay nagkakahalaga ng napakalaki na $350 milyong, sa tingin mo ba na kahit ibigay ito sa atin ng libre tatanggapin mo pa rin ba kung may ganitong sumpa?
Habang mayroong maraming mamahaling collector cars na nagkalat sa mga mayayamang kolektor, walang kasing hinahangad gaya ng 1963 Ferrari 250 GTO. Nilikha upang madaig ang mga kontemporaryo tulad ng Shelby Cobra na Jaguar E-Type at ang Aston Martin DP214 na mahusay itong gumanap sa karerahan. Ngunit nitong mga nakaraang taon ay naging lubhang collectible dahil sa kakaibang disenyo at mababang supply nito. Pagkatapos ng lahat, 36 lamang sa kanila ang nilikha at sa gayon ay imposibleng makahanap ng isa sa merkado ngayon. Nang linawin ng isang German collector na balak niyang ibenta ito noong 2017. Si David McNeil na siyang founder ng car floor mat manufacturer WeatherTech ay inagaw ito sa record fee na $70 milyong, at habang yun ay tila nakakabaliw ang kanyang 250 GTO na nagkakahalaga ng kaunting premium mula noong nanalo ito sa 1964 Tour de France. At pumangapat sa Le Mans na ginagawa itong isang uri ng atleta sa mundo ng mga sports car. Sa anumang kaso ang pagmamay-ari ng GTO ngayon ay naglalagay ng McNeil sa isang eksklusibong ta na nagmamay-ari ng club na pinamamahalaan ng mga tulad ni Ralph Lauren fashion mogul na si Lawrence Stroll at Walmart hair Rob Walton. Kaya't habang ang $70 milyong na tag price ay medyo nakakabaliw, hindi nakakagulat kung ito ay mangunguna sa susunod na pagkakataon na ang isa sa mga ito ay maibenta. Karamihan sa mga tao ang mga antigong manika ay mas nakakatakot kaysa sa mga pagpapahalaga nito. Pagkatapos ng lahat ng kanilang sobrang maputlang balat, kakaibang pananamit, at malamig na mga mata na parang walang kaluluwa ay sapat na upang magpadala ng panginginig sa mga gulugod ng mga bata at matatanda. Bagamat hindi nito mapigilan ang mga pagtaas na presyo sa auction pagdating sa malaking halaga para sa isang antigong manika, kung saan maari kang gumastos ng malaking halaga upang makuha lang ito na kilala bilang Rochard doll na sumasagisag sa ginintuang edad ng mga French doll. Ang piraso ng Rochard na ito ay may maraming natatanging tampok na halos imposibleng mahanap sa iba pang manika. Halimbawa, ang isang manika ay nakabuka ang bibig sa halip na sarado ang mga bibig nito, na isang pambihira noong panahong iyon. At kung titingnan mo ang loob ng nakabukang bibig ng manika, ay makikita mo talaga ang isang epekto ng kaleidoskopo. Ang kwintas naman nito ay mayroon ding koleksyon ng 28 Stanhope gems na may 24 sa mga ito ay mayroong microphotograph sa loob nito, na may napakaliit na larawan ng parehong lungsod ng Paris at Europe sa kabuuan. Ang hindi kapanipaniwalang bagay tungkol sa mga litratong ito ay sa kabila ng 1 milimetrong lapad nito, ang isa ay nakadikit sa mata, bawat isa ay pinalaki ng 160 beses na ginagawa itong tunay na hindi kapanipaniwala. Bukod pa rito ay pinaniniwalaan na 6 o 7 lamang sa mga ganitong uri ng mga manika ang umiiral. Kaya naman ang piraso nito ay umakyat para sa auction noong Enero ng taong 2018, at ito ay naibenta sa hindi kapanipaniwalang $333,000. Gayunpaman, ang maganda sa pagbili nito ay sa halip na manatiling nakatago sa isang pribadong koleksyon, ang manika na ito ay nakadisplay na ngayon para sa pampublikong museum. Dahil yon ay matapos itong mabili ay dinala ito sa Batty Art Museum sa Old Dominion University sa Norfolk, Virginia, na kung saan ito ngayon ay nakadisplay kasama ng maraming iba pang mga manika. Ang Rochard doll na ito ay talagang isang hindi kapanipaniwalang mahalagang koleksyong antigo ngayon. Ang card na nag-iisa bilang ang pinakamahal na card kailanman ay isang 1952 Topps Mickey Mantle card. Ngayon, para sa hindi nakakakilala sa baseball player na ito, si Mickey Mantle ay marahil isa sa pinakasikat na manlalaro ng baseball sa panahong iyon. Isang switch hitter para sa Yankees mula 1951 hanggang 1968. Nagkaroon ito ng kabuuang 16 na All-Star appearances, 7 World Series titles at 3 MVP awards. Kaya naman noong unang pumasok sa negosyo ang nangungunang kumpanya ng baseball card noong 1952, ang rookie na si Mickey Mantle ay isa sa kanilang pinakasikat na card. At habang mayroong ilang Mickey Mantle card noon, isang PSA 9 na edisyon na nabenta sa halagang $5.2 million noong Nobyembre ng 2020 ay namumukod tangi sa pagiging pinakamahal sa lahat ng panahon yun. Isa sa 6 na PSA 9 na edisyon ng card na ito na umiiral, ito ay binili ni Rob Goff na isang negosyante at may-ari ng Dope na isang streetwear at lifestyle brand na nagbebenta din ng mga produkto ng CBD.
Nang tanungin ng media tungkol sa kanyang pagbili, sinagot niya ang quote na iyon na pinangarap nitong magkaroon ng 1952 Topps Mickey Mantle mula pa noong bata ito na nangongolekta ng mga card. Ito ang Mona Lisa ng mga sports card at hinahanap nito ang mataas na gradong halimbawa. Tuwang-tuwa ito na sa wakas ay ipinagmamalaki nito ngayon na siya na ang nagmamay-ari na ng iconic na card na ito. Gayunpaman, habang ito ay maaaring ang pinakamahal na Mickey Mantle card na nabili, may ilang mga pribadong kolektor na may hawak ng PSA 10 na edisyon. Dahil sa mayroong 3 lamang ang umiiral na iniulat na inaalok sila ng hanggang 20 milyon para sa isang card lamang. Ngunit kahit na sa puntong iyon ang presyo ay tumanggi silang magbenta, gayunpaman ang presyo ng card ay patuloy na tumataas sa merkado. At hindi na tayo magtataka na kung sa huli ay makakakuha ang mga ito ng isang alok na hindi nito matatanggihan. Smithsonian is now home to the world's rarest stamp worth nearly $10 million. The 1-cent magenta has been hidden from view for a significant part of its more than 150-year history. Ang mga selyo ay hindi eksakto ang pinakakapanapanabik na mga kinukolekta sa ngayon. Ngunit ang katotohanan ay may mga bagay na mayroong ilan na napakamahal. Ngunit ang isa na nagahari sa mga tuntunin ng bayarin ay ang British Guiana 1 sentimo magenta. At sa kabila ng pagiging simple ay naibenta ito sa napakataas na $9.4 milyong noong 2014. Paano ito nabigyan ng ganoong kahangahangang presyo? Well, ang kwento ng selyo ay nagsimula hanggang sa 1856. Nang ang isang postmaster at British Guiana ay naubusan ng mga selyo dahil kailangan niya ng mga bagong selyo, hiniling niya sa isang lokal na pahayagan na i-print ang mga ito ng isang emergency set upang i-imprinta. Kabilang sa mga ito ay ang British Guiana na 1 sentimo magenta, at habang mayroong orihinal na isang maliit na hanay ng mga ito na nakalimbag, ito lamang ang isa na kilala pa rin hanggang ngayon. Ngayon, ang selyong ito ay unang natuklasan muli ng isang 12 taong gulang na batang lalaki noong 1873, na pagkatapos na hindi makahanap ng reference sa selyo, sa kanyang katalogo ay ibinenta ito ng 6 na shillings, na nagkakahalaga ng humigit kumulang $50 na halaga ngayon. Gayunpaman, nang siya ay namatay noong 2010, ang selyo ay inihanda para sa auction, kung saan ibinenta ito para sa hindi kapani-paniwalang $9.4 milyong na tag price nito. Dahil ito ay tumitimbang lamang ng 0.04 na gramo, ginagawa itong isa sa pinakamahalagang mga collectible sa mundo ayon sa timbang. Ngayon, kung ano ang kawili-wili tungkol sa mga koleksyon ng selyo, hindi tulad ng iba pang mga collectibles, sila ay malawak na itinuturing na isang napakaligtas na pamumuhunan. Matapos ang lahat ng dalawang mananaliksik, ay natagpuan na ang taunang pagbabalik sa mga selyo ay pumapasok sa humigit kumulang 7% sa nominal na mga termino at 2.9 sa totoong mga termino. Ginagawa ito at para maihambing sa mga kita sa mga pamumuhunan sa sining at medyo matamlay lamang sa pangkaraniwang kita ng SP500. Gayunpaman, sa kabila nito ay bumaba ang dami ng mga kolektor ng selyo nitong mga nakaraang taon at sa gayon ng pamilihan para sa maliliit na piraso ng papel na ito ay maaaring bumaba ng mas maaga kaysa sa huli. Sa puntong iyon ay tinanggihan ito mula sa may-ari, hanggang ang may-ari ay mapunta ito sa isang koleksyon ng American stamp collector na si John E. DuPont, na kinuha ito ng $935,000 noong 1980.